Anong ginagawa mo dito? Bakit may benta ka sa leeg? Ah, nakagat kasi ako ng suro. Patingin nga. Wag! Hindi, tutulungan kita. Gagamutin ko yan. Umalis ka na dito. Bakit mo ko pinaalis? Ayoko nang makita ka. May nagawa ba akong mali sa'yo? Umalis ka na! Titingnan ko lang ang leeg mo. Ano ba? Sarah? Umalis ka dito! Kung ayaw mong kainin kita ng buhay! Ikaw ang aswang? Magandang gabi po. Una po ay binabati ka namin na magandang gabi. Congratulations nga pala sa papausbong mong YouTube channel. Ako nga pala si Arnold. 30 years old na ako sa kasalukuyan. Tubong si Roma Camarinesor. Ngayon ay namamasukan bilang tagapag-alaga ng mga baboy dito sa Batangas. Medyo mababa lang ang sahod, pero kahit paano'y nakapagpapadala ako sa aking mga magulang dyan sa si Roma Camarinesor. May kwento nga pala akong katatawanan, katatakutan. Naway isa rin po ang aking kwento sa mapili ninyong itanghal sa inyong magandang YouTube channel. Sisimulan ko po ang aking kwento. Unang araw namin sa trabaho ng pinsan kong si Dondon. Grabe naman itong kinaroroonan ng mga inaalaga ang baboy. Oh, ano ba napansin mo dyan? Nakakatakot naman eh. Lumang-luma na ang pigirin na to. Tingnan mo. Pati mga bakal kinakalawang na. Ang mahalaga may lilim sa kanila. Oo nga pero parang kaunting hangin na lang magigiba na eh. Ikaw, insan, ang dami mong reklamo. Kasi nakakatakot talaga insan. Parang hantid naman ang paalagaan nila ng baboy eh. Hindi man lang naglinis yung mga dating nag-aalaga dito. Oo nga, napansin ko nga. Ay, umalis tayo sa bundok sa probinsya. Akala ko pa naman syunad na itong pupuntahan natin. Parang bundok rin pala. Ang malala, magubat pa rito. Oh, doon ka pala kayo matutulog. Po, Saan? sa treehouse? Oo, maganda doon kayo matulog. Para kahit papano, kung sakali man may nakawang mangyayari, makikita nyo kaagad. Treehouse sa tabi ng ilog? Eh ang ilog pa naman. Yung ilog na stagnant na ang tubig na hindi na dumadaloy. Hindi kayo magkasakit kami ng dengue dyan? Magkulambo na lang kayo, kaya magkatol. Meron namang pop-up lotion dyan. Takot ang mga lamok dyan. Dark Shadow. Kung hindi lang dala ng pangangailangan, uuwi talaga kami ng Bicol. Kaya lang, nakapag-advance na kami. Kaya wala nang urungan. Kinakailangan din kasi naming magtrabaho. Ang tatay ko kasi nagda-dialysis, kaya kailangang suportahan sa panggastos. Dahil hindi naman ako nakapagtapos, kaya pinatus ko na ang pag-aalaga ng baboy na alam kong madali namang trabaho para sa akin. Yun nga lang, napadpad kami sa animoy lugar na pinamumugaran ng mga aswang. Ano yun? Parang may kaluskos ah. Malapit sa mga alagang baboy. Pailawan ko nga ng flashlight. Parang tao ah. Bigla tuloy akong kinabahan. Ninanakaw ang baboy! Insan gising! May magnanakaw ng baboy! Madali ka! Ang itak, bilis! Hindi ko napansin ang pagtawag sa akin ni Pinsan Dondon. Marahil dahil sa sobrang pagod namin sa biyahe. Isang nakagigimbal na pangyayari. Unang gabi pa lamang namin sa treehouse. Aksyon kaagad ang nangyari. Ganun na lamang ang panghihilakbot namin kinabukasan nang makita namin ang isang baboy.
Wakwak ang tiyan nito at wala na ang puso at atay. Hindi tao ang may gawa nito. Ano? Maniwala kayo sa akin. Hindi tao ang may gawa nito. Aswang! Paano nyo naman nasabing aswang? Tsaka nagpapaniwala pa rin ang mga tao rito sa aswang? Totoo naman kasi ang aswang, Insan. Kaya hindi natin pwedeng baliwalain yan. Basta ako, hindi ako naniniwala na may aswang. Tao ang may gawa niyan. Nataranta lamang siguro yun, kaya tumalilis ng takbo. Pero sigurado babalik yun. Hindi nagtagumpay sa una niyang plano eh. Yun nga ang mga naunang nagbabantay dito ng baboy. Nasaksihan mismo nila na aswang nga ang may kagagawan niyan. Kaya kayo, mag-iingat kayo rito. Kasi minsan akala mo, baboy pang inaalagaan mo. Pero aswang na pala. Nananakot naman kayo eh. Galing ha? Baboy na, aswang pa. Basta, pakinggan niyo ako para hindi kayo pag-initan ng aswang. Subukan niya lang Mang Tano. Hindi siya sasantuin ng double blade kong armas. Nilalabas niya pa lang yung dila niya, laylay na kaagad ng matalas kong tabak na ito. Bagaman takot din ako ng mga oras na yon, Dark Shadow, nilakasan ko na lamang ang loob ko. Marahil kaya siguro hindi nagtagal ang mga naunang nag-aalaga doon dahil sa mga nangyayari. Akala ko nga na mga araw na yon, pagagalitan kami ng amo namin. Maging pala ito ay naniniwala sa aswang. Kilala niyo ba yung magandang babaeng nakasuot ng maabang manggas na damit? Nakatakip ang muka. Tuwing hapon dumadaan dito. Mag-iingat kayo doon. Bakit po? Balitang balita sa lugar na ito. May lahing aswang ang babaeng yon. Lahing aswang? Pagkaganda-ganda nun. Ang mga masasamang elemento sadyang nagtatago sa mabuting anyo. Hindi talaga ako makapaniwala na aswang yun. Sa susunod na makita ko uli ang babae na yon na umaali-aligid sa babuyan, bababuyin ko siya, liligawan ko siya. Ay, matigas talaga ang ulo mo. Sumigi ka nang makita mo ang hinahanap mo. Padaan na yung babae. Miss! Miss, sandali! Ilang araw na kitang nakikitang pasipat-sipat sa babuyan. Dumadaan ka tuwing hapon. Paraanin mo ako. Nagmamadali ako. Hindi naman kita aanuin eh. Nais ko lang makipagkilala sa'yo. Wala akong panahon makipagkilala. Paraanin mo na ako at nagmamadali ako. Saan ka ba nakatira? Ihatid na kita. Delikado sa'yo maggagagala ng ganitong oras. Wala kang pakialam. Ay, suplada ka pala. Napakaamo ng mukha mo pero suplada ka. Diyan ka na. Baka, nainis siya ata. Mabuti pa sundan ko siya. Kailangan malaman ko kung saan siya nakatira. Para magkaroon naman ng thrill ang buhay ko. Ang layo pa naman ng lugar nito sa sentro. Teka, nasaan na yun? Bilis niya. Biglang nawala. Ang bilis niya maglakad. Saan nagsuot ang babaeng yun? Hindi ko mailarawan kung gaano siya kabilis. Padilim na ng mga oras na yung Dark Shadow nang bigla siyang nawala sa aking paningin. Pero inisip ko na lang, taga-bundok siya, kaya siguro ang bilis niyang nawala. Pero Dark Shadow, kami sa si Roma ay bundok rin. Pero hindi kami ganun kabilis kung maglakad. Naniniwala ka na sa akin? Na ano? Naaswang nga yung babae na yun. Yung nakita mong dumaan sa babuyan. Hindi ho kaya siya ang naghiwa ng baboy at kinuha ang puso nito. Malamang. Insan, delikado pala tayo dito. Anong delikado? Sila ang delikado sa atin. Insan, Batapang ka talaga. Kaya ba gano'n na lamang kapursige na sundan yung babaeng nawala? Diyos mio, perdon! Pumasok na tayo sa loob.
Nakatatakot naman ang alulong ng asong yun. Tila ba may hindi magandang mangyayari? Oh, ano yung tatang? Malaking ibon! Bitawan mo ako! Ha? Ginaklot ng aswang yung lalaki! Nalinti ka na. May aswang nga rito. Ang ita ko! Sa loob tayo, Insan! Hindi ka sasantoy ng aswang na yan! Sa loob na tayo, Insan! Sa loob na tayo! Baka ikaw ang isunod ng aswang na yon sa lalaking dinagit niya! Tatlo kaming nakasaksi kung paano dinagit ng aswang ang lalaking hindi namin kilala. Dinala siya sa lugar kung saan patungo yun sa babaeng maganda na dumadaan-daan sa babuyan na pinagtatrabahuhan namin. Isa lang ang nabuo sa isip ko na kinaumagahan, plano kong sundan ang babae sa kinaroroonan nito. Maaga akong nagtungo para hindi ako gabihin sa pag-uwi, kasama ang ilan sa mga katrabaho ko. Naaamoy mo ba ang naaamoy ko? Baho. Ang lansa. Sinasabi ko na nga ba. Hindi ka kasi naniniwala sa akin. Malamang, dito niya didala yung lalaking tinagit niya. Aba, Nagkalat na dugo sa bakuran nila. Delikado tayo rito. Ihanda niyong itak niyo. Nandyan na siya! Bumalik na tayo sa babuyan! Baka hanapin tayo ng amo natin doon! May tao ba dito? Mukhang iniwan ang bahay na to! Malamang, hindi siya maglalagi rito. Baka sundan siya ng mga taga-baryo. Lalo na yung kapamilya nung dinagit niya. Anong ginagawa niyo rito? Saan ka galing? Bakit bigla ka na lamang sumulpot sa harapan namin? Galing ako sa loob. Mauna na ako sa inyo. Tol, sandali. Susunod na ako sa pinsan mo. Tutulungan ko siyang magpakain ng mga baboy. Teka, sandali. Anong nangyari sa mga kasama mo? Bakit sila nagsialisan? Natakot siguro. Ikaw, bakit naririto ka pa? Bakit hindi ka sumunod sa kanila? Ikaw pala yan? Bakit ka nakatitig sa akin? Ang ganda mo pala. Ikaw lang nagsabi sa akin yan. Bakit? Wala pa bang nagkagusto sa'yo? Paano ako magugustuhan? Aswang ang tingin nila sa akin. Sa ganda mong yan? Aswang ang tingin nila sa'yo? Bata pa ako. Ganun ang tingin nila sa akin. Kaya nga pinili ko na lamang mag-isang tumira dito sa bundok. Mag-isa? Oo. Bakit mag-isa ka dito? Nasaan ang mga magulang mo? Wala na. Anong wala na? Pinatay nilang mga magulang ko. Sinunog nilang tinitirhan namin noon. Akala nila kasama ako, pero nasa di kalayuan lang ako. Halos maglupasay sa iyak. Kawawa ka naman pala. Pinatay nilang mga magulang ko. Sa pag-aakalang kami raw ang pumapatay ng mga alaga nilang hayop sa gabi. Salot daw kami sa kanila. Aswang ang tingin nila sa amin. Pero hindi ka naman mukhang aswang. Dahil hindi talaga ako aswang. Naniniwala ako. Pero bakit may dugo sa bakuran nyo? Dugo ng ano yan? Dugo ng tao. Ano? Biro lang. Hindi nga. Dugo ng aso ko. Pinatay ng sawa. Naabutan ko siya kanina kaya pinatay ko rin yung sawa. Kaya hayun, ang daming dugo rito. Gusto mo makita yung sawa? Para maniwala ka lang na hindi ako aswang? Naniniwala na ako. Tao ka, hindi ka aswang. Sa ganda mong yan eh. Tsaka hindi bagay sa'yo mag-isa rito. Kailangan may kasama ka lagi. Gusto mo pagkatapos kong pakainin ng mga baboy na inaalaga namin sa baba, dediretso ako rito. Para kahit papano may kasama ka. Wala ako rito paggabi. Ano? Naghahanap buhay ako sa gabi. Iyon na lang kasi yung pagkakataon ko para maghanap buhay. Hindi ko kasi magawa yun sa umaga kaya
sa gabi ko ginagawa. Hindi ko na malayang Dark Shadow. Aabuti na pala ng 5 oras kaming nagkukwentuhan. Marami akong nalaman sa kanya at naniniwala ako sa kanyang sinabi. Tao siya, hindi aswang. Kaya lang palaisipan sa akin kung ano ang trabaho niya sa gabi. Kinukulit ko siya, pero hindi niya naman sinabi sa akin. Ano? Nalaman mo ba kung saan galing ang mga dugo na yon? Sa bakuran nila? Dugo daw ng aso at sawa. Yung inaalagaan niya raw kasing aso, naratnan niyang kinakain ng sawa. Sa galit niya, pinatay niya. Kaya ayun, ang daming dugo dun sa bakuran nila. Palusot niya lang yun insan. Pero ang totoo, dugo yun ng tao. Naniniwala ako kay Mang Tasyo. Siya ang aswang na dumagit sa lalaki noong isang araw. Kung hindi mo kasi ako iniwan, nalaman mo sana kung gaano siya kabait. Sa tagal namin mag-usap, hindi ko malang siya nakitaan ng pagiging aswang. Baka ginagamitan ka lang niya ng orasyon. Kung bakit ganun mo na lamang siya ipinagtatanggol. Hindi napagmasdan ko lang siya. Tsaka nalaman ko yung kwento ng pamilya niya. Pinatay pala ng mga taga-baryo nila ang kanyang mga magulang. Dahil lang napagkamalan daw ng mga aswang. Dun, kailangan niya ng taong makakatuwang. Naniniwala ako na tao siya. Hindi siya aswang. Arnold! Mabutit nandito kayo. Bakit po? Sasahod na ba tayo? Ay hindi pa. Sa makalawa pa pupunta ang amo natin. Ano bang ibabalita niyo? Tumahangos kayo. Galing ako sa barangay. Natagpuan daw yung lalaking dinagit ng aswang nung isang gabi. Wakwak daw ang tiyan. Tapos kinuha yung atay at puso. Diyos kong kwento yan. Nakakapanlumo naman. Parang gusto ko nang umuwi sa atin eh. Saan daw natagpuan? Sa kabilang burol daw. Oh, malayo sa bahay ni Sarah. Oo. Kung ganun, malinaw na hindi nga siya ang aswang. Ano ka ba insan? Natural. Hindi niya naman dadalhin yun doon sa malapit sa kanya. Ang gumagawa ng kasalanan, nagtatago ng ebidensya. Malamang ganun ang ginawa niya. Tama ka dyan, Don. Yan din ang naiisip ko. Lahat naman tayong tatlo eh. Nakasaksi ng maraming dugong nagkalat sa bakuran niya. Hindi dugo ng hayop yun, kundi dugo ng lalaking dinagit niya. Ay, ewan ko ba dito sa pinsan mo? Mukhang ginayuman na ng aswang. Patutunayan ko sa inyong hindi siya aswang. Anong pinaplano mo? Magpapadagit ako sa kanya. Nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi ka paliligtasin ng aswang na yon. Gagawin niya rin sa'yo ang ginawa niya sa lalaki. Alalahanin mo, kaya tayo nandito para magtrabaho, para sa tatay mo nagdadialysis. Hindi para isuong ang sarili sa aswang. Hindi para magpakamatay. Hindi ako magpapakamatay. Patutunayan ko sa inyong hindi aswang si Sarah. At para umalis ng aswang na yan, sa gagawin ko lalayo na siya. Titigilan niya na ang pambibiktima dito sa lugar natin. Lalo na yung mga baboy dito. Kwento-kwentuhan kasi sa amin kapag nagiinuman kami sa probinsya. Kapag babae daw ang aswang, ang teknik daw para hindi ka gambalain. Kapag dinagit ka, pupugin mo ng halik. Hinasa ko ng hinasa ang aking armas doon. Pero kung sakaling hindi tumalab ang unang plano, alam ko na ang susunod na gagawin. Itak na ang titig ba sa ulo niya. O kaya naman sa kanyang pakpak, sakaling dagitin niya ako. Pinaghandaan ko talaga ang gabi na yon. Nagkainuman muna kaming tatlo para kung sakali may lakas loob akong harapin ang aswang. Andiyan ang aswang. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Oo, ako nang bahala. Mag-iingat ka! Kayo nang bahala rito.
Dito, buwelo ang aswang na dagitin ako. Tingnan ko lang kung mamerwisyo pa siya sa gagawin ko. Dadagitin niya ako! Ibaba mo ako! Ang lakas ng loob mong ipangalandakan ng sarili mo. Makikita mong hinahanap mo. Ibaba mo ako kundi sasamain ka sa akin! Ikaw ang sasamain sa akin. Kilala kita! Kilala ko ang tinig mo! Ang dami mong dada. Ibaba mo ako! Kung ayoko, anong gagawin mo? Pwes, eto ang gagawin ko sa'yo! Ano ba? Bakit mo ako hinahalikan? Kulang ka lang sa love light, kaya ka nang bibiktima. Huwag mo akong halikan sa lingkong! Ano ba? Ano ba? Bastos ka! Bastos ka! Ibaba mo ako! Ibababa kita! Ayan! Sa mababa naman! Huwag sa masyadong mataas! Himala! Hindi ka malang na ano? Ano bang ginawa mo? Nakilala ko ng aswang. Ano insan? Yun ba talagang babae nakatira sa taas? Di ako sigurado. Iba kasi ang itsura niya eh. Ano bang ginawa mo? Bakit binitiwan ka niya? Oo nga. Ano bang ginawa mo? Ano pa? Kundi hinalikan ko ng hinalikan. Ginawa ko ng chikinini sa kwan niya. Sira ulo? Akala ko'y nagbibiro ka lang. Kundi nyo pa nalalaman. Hunter talaga ako ng mga aswang sa amin. Hindi lang talaga dahil sa trabaho kaya ako nandito. Bakit ako pumayag mamasukan dito? Kundi interesado ako dahil balita sa amin na may gumagala raw na aswang dito. Grabe ka insan. Idol na ta. Tingnan ko lang kung bumalik pa ang aswang na yan. Ayun, nagbalik ang aswang! Nagustuhan niya ata yung ginawa ko sa kanya. Sa loob na ako. Maiwan ko na kayo. Dito lang kayo. Panuorin niyo ang gagawin ko. Hoy! Aswang, narito ako! Dagitin mo ako, oh! Hinihintay talaga kitang bumalik! Halika! Ayoko sa'yo! Bakit? Manyakis ka! Ayaw mo nun? Gusto kita? Mas aswang ka pa sa akin! Naninipsip ka ng leeg! Manyakis! See? Wala na tayong problema. Totoo ba itong nakikita ko? Inayawan ka ng aswang? Oh, hindi! Sa totoo lang, maganda kasi ang aswang na dumagit sa akin. Sa ginawa ko sa kanya, nalaman kong si Sarah nga ang aswang na dumagit sa akin. Nagpasya akong puntahan siya kinabukasan para makita ko ang tandang ginawa ko sa kanya. Malansang babae siya noon nung aswang siya. Pero alam ko, kapag hindi siya aswang, mabango rin siya dark shadow. Dahil alam kong naliligo din naman ang mga aswang. Kinakabahan man, pero handa na ako sa sarili ko. Kung mapatutunayan ko mang siya nga ang aswang, tatanggapin ko rin siya kahit sino pa siya. Kaya kinabukasan, pagkatapos naming magpakain ng mga inaalagaan naming baboy, nagpasya agad akong pundahan si Sarah. Anong ginagawa mo dito? Bakit may benta ka sa leeg? Nakagat kasi ako ng suro. Patingin nga. Wag! Hindi, tutulungan kita. Gagamutin ko yan. Umalis ka na dito. Bakit mo ko pinaalis? Ayoko nang makita ka. May nagawa ba akong mali sa'yo? Umalis ka na! Titingnan ko lang ang leeg mo. Ano ba? Sarah? Umalis ka dito! Kung ayaw mong kainin kita ng buhay! Ikaw ang aswang?